Oh boy, hello. Andito na naman tayo. Alam nyo mga boy, sabi nila ang paghahanda para sa pamilya, parang pagtatanim lang yan. Kailangan sipagan at alagaan para may aanihin, no, di ba? Kaya ito na ako. Maghihintay ng ibang tao. Ako na mismo gagawa ng paraan para may masarap at malinis na gulay kami araw-araw. So galing pala ito sa TikTok Hydroponics Grow Box Kit 3 ng Green Thumb Greenery. Sobrang daming naka-order nito at ngayon, syempre nag-order din ako, di ba? So, sa halagang 517 pesos, 75 cents ay kompleto na to. Tara, buksan natin. O, syempre, o, tingnan nyo naman. Grabe, ang tibay talaga ng karton, ah. Parang pagmamahal at dedikasyon natin sa pamilya. Matibay at hindi basta-basta napapagod. Sige, ilabas na natin isa-isa. So, alam nyo mga Wow. lods, ang hydroponics ay pagtatanim gamit ang tubig lang. Walang lupa, kaya napakaganda nito, lalo sa atin na kung saan ay nasa bahay lamang. Maliit lang ang pwedeng pagtamnan, parang diskarte lang sa buhay. Kahit maliit lang yung pwesto, basta may tamang paraan, sigurado may aanihin tayo. 'Di ba? Tama ako? Sayang ang oras kung idadaan pa sa hirap. Dito, madali at malinis pa. So, ito, yay, ito na. So, nabuksan din natin. Ito yung Grow Box 9 hose. Ito yung magiging bahay ng mga halaman natin. Malinis, maayos at hindi maruming hawakan. Para nag-aalaga ka lang sa mga anak natin. Gusto natin laging malinis at maayos ang kapaligiran nila. So, kasama dyan ay meron silang Natsol A and B. 500 ml lang. So, ito yung pagkain at lakas ng mga halaman. Parang sa pamilya din yan, syempre. So, kailangan nating ibigay yung pinakamaganda at masustansya para lumaki silang malusog at matatag. So, meron din yung kasama na mayroon din silang, mayroong kasama din yan na 1 kilogram coco peat at syempre 1 kilogram potting mix pa. So, ito yung magpapatibay sa ugat. Kailangan matibay ang pundasyon para hindi matumba kahit umulan o umaraw. So, 'di ba, gayon din tayo bilang magulang, matibay para sa kanila. At ito yung pinakamasarap, meron din silang ganyan. May pre-seeds din sila. So, meron tayong kangkong, lettuce, pechay, at romaine. Grabe, kompleto na agad. Sulit na sulit. At syempre isipin nyo, makakakain na kami ng masustansya, makakatipid ka pa sa bilihin, di ba? Panalo na yan. So, yan yung mga laman lahat mga boy. So, lahat ng laman kompleto, maayos at siguradong magagamit. Tama nga yung sabi sa benefits. Faster growth, matipid sa tubig, madaling alagaan at pwede kahit sa maliit na lugar. Ganyan dapat ang diskarte para sa pamilya. Simula na ang bagong proyekto natin, pero teka lang, hindi pa tayo tapos ha. Sa susunod, ituturo ko pa naman sa inyo yung paano ayusin at simulan ng pagtatanim. Okay, handa na ba kayo? Tara, ituloy natin. Okay, ngayon naman ay aayusin natin itong itim na lagayan o tinatawag na seedling tray. Dito muna natin palalaguin ang mga buto bago ilipat sa malaking lalagyan. Tingnan nyo, malinis at matibay ito. Bago natin gamitin, ugaliin natin punasan o banlawan muna ng kaunti para sigurado tayong walang dumi o alikabok na makakasama sa paglaki ng ating mga halaman. Parang pagpapalaki sa mga anak din natin yon. Kailangan malinis at maayos ang paligid para lumaki silang malusog at walang sakit. Kapag maayos ang paghahanda, siguradong maganda yung kakalabasan niyan. Handa na itong lagyan ng lupa o pataniman. Tara, next step na naman tayo ay ito yung pinaka-importante ngayon, yung paglalagay ng mga buto. Okay? Una, kukuha tayo nitong coco peat at potting mix na kasama sa kit. Ilalagay natin ito sa bawat butas ng tray hanggang mapuno ng pantay-pantay. Huwag nating siksikin ng sobra ha. Sapat lang para hihigaan ang mga ugat. Parang pagbibigay ng ginhawa sa pamilya. Sapat lang pero sigurado at maayos. So pagkatapos niyan ay okay, syempre, pagkatapos mapuno,
medyo basain natin ng kaunti. Hindi babad lang ha. Sapat lang para mamasa-masa. Pagkatapos kukuha tayo ng mga bini, meron tayong kangkong, lettuce, pechay, romaine. Maglagay lang tayo ng tigi-isa o dalawang buto sa bawat butas. Pero sa akin isa lang nilagay ko. Huwag sobra ha, para hindi mag-aagawan sa sustansya kapag tumubo na ito. Dahan-dahan lang para sigurado kung saan sila nakalagay. Ganyan lang kadali, wala namang kahirap-hirap, di ba? Basta pasensya lang at ingat. Di ba ganun din tayo sa bahay? Pag may pasensya, ayos ang lahat. Ngayon, syempre nakatanim na, ilalagay na natin ito sa madilim at mamamasamasang lugar. So, ang pinakamagandang ilagay, ako nilagay ko sa CR o banyo. So, o kaya naman sa ilalim ng lababo o kung saan na walang direktang araw. So, bakit ganon? Kasi kapag tinamaan agad ng araw, matutuyo sila at hindi sisibol. Kailangan muna nila ng dilim at lamig para magising at tumubo. So, hayaan lang natin dito na 3 araw, maghintay lang tayo at sigurado pagbalik natin, may mga munting dahon na yan. Abangan nyo ang update ng hydroponics natin mga boy ha. Kapag sumibol na, at syempre, gagawa tayo ulit ng vlog. Sana manood kayo ulit. Amazing. Okay? Maraming salamat sa inyo.